Last clap of praise sa ating Panginoon. Come on. Let's give Him the highest praise, honor, glory, adoration that is due to His name. Thank you, Lord. Abba, Father, we thank you for this day. Salamat, O Diyos, sa iyong kapangyarihan, sa iyong presensya na amin pong lubos na nararanasan, O Lord. Pagpasok pa lang namin sa lugar na ito, ramdam na namin na may ginagawa ka na, Panginoon Diyos. Lord, truly, we acknowledge your presence. For 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. At ngayon pong oras na ito, Panginoon, kami po'y nagpapakumbabang lubos. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang o pagmamalabis, Panginoon, sa iyo. Lord, forgive us and cleanse us by your most precious blood, O Lord. Isuot mo po sa amin ang baluti ng katwiran ngayong oras na ito. Tayaan niyo kami makadulog sa inyong trono ng punong-puno ng pananampalataya at pag-asa. And Lord God, today we are expecting greater things from you. Lord, we pray and we declare, Lord God, na lalabas kami sa lugar na ito na hindi lamang pinuno ninyo, kundi nag-uumapaw pa ng iyong pag-ibig, kagalakan at kapayapaan, Panginoon. Lord, dadaloy ang answered prayers, ang healing, ang deliverance, ang prosperity, restoration shall flow to each and every one of us, O Lord God. At habang amin ninanamnam, Panginoon, ang inyong mga salita, excited kaming manalamin, Panginoon Diyos. Mag-reflect upang nang sa gayon aming maitama o maiayos ang dapat ayusin sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, we are humbling down ourselves. Ang tinatanggap namin, Lord God, ang benepisyo ng cross of Calvary today. And we believe, Lord, na sa amin pong Apostle Bishop Art and Reverend Lynn, na ngayon po ay nananatiling nasa Amerika, Panginoon Diyos. We are praying for your divine protection and covering sa buhay po nila, Panginoon. Kakaibang anointing and strength ang ipadaloy nyo sa kanila pong mga buhay, Panginoon Diyos. Salamat ng marami, Lord God. Today we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory to glory. Salamat ng marami, O Diyos. We claim the victory as we continually declare the complete defeat of the devil in our midst. Walang karapatan si Satanas at anumang plano at gawa niya na makasingit sa buhay namin. Walang mananakaw na mga binhi ng iyong salita. Lahat ay matatanim ng malalim sa aming puso't isipan. Lord, thank you so much for this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We honor you and we bless you as we seal this prayer by your blood. To you all the worship and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise be to God. You may all be seated, please. Atin pong sama-samang i-declare ang Luke chapter 4 verses 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance from the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Lord. Amen. At ang ating pong culture as JA1 family, sabay-sabay po. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Thank you, Lord. Makikisabi nga sa iyong katabi, partner, excited ako today kasi nakatabi na naman kita. It's good to see you. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Well, today, we are still going to talk about faith. At usually, akala natin or marami po ng mga tao, they think that faith ay tahimik lamang lagi. Meron po kasing faith na pang Sunday lang. May yung iba po, ang faith nila ay pang blessing lamang. Meron din namang iba na ang faith nila ay
active lamang kapag okay ang lahat. Pero alam niyo po, ang kailangan nating pananampalataya ngayon ay isang pananampalatayang marunong lumaban. Kaya po ang title ng ating pag-uusapan is Faith That Fights. Isa pong pananampalatayang lumalaban. Yan po yung pananampalataya na kahit pressured ka na, hindi ka pa bumibigay. Yung pananampalatayang kahit mag-isa ka lamang, hindi ka umaatras. Matthew chapter 5 verse 11. Sabi po dito, God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Ito po yung mga sitwasyon na may mga tao pala po sa paligid natin, they don't like our faith. Hindi nila na-absorb o naunawaan kung ano yung ating ipinaglalaban. Pero alam niyo po, sabi po ng Biblia, whenever people mock you or persecute you, malapit sa iyo ang kanyang blessing. God blesses those people because not only dahil sila ay pinapersecute at sila ay minamak ng mga tao sa paligid, but because they are followers of Jesus. Taas ang kamay ng followers ni Jesus. Amen. Taas ang kamay ng nakaranas ng persecution. Ibig sabihin, kasama ka na mag-i-inherit ng blessing na galing sa Diyos. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay kwento po ni Daniel in the Old Testament. At ito po hindi lamang po kwento tungkol sa milagro. Ito po ay tungkol sa isang laban. At kung titingnan po nating mabuti, maintindihan natin kung paano mababago ang ating perspective through the life of Daniel. Meron po tayong 4 points na i-discuss today about how faith fights. Are you ready? Number 1, a faith that fights attracts attack. Daniel chapter 6 verse 4. Then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs. But they couldn't find anything to criticize or condemn. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. Si Daniel po, sa pagkakaalam po ng karamihan sa atin, siya po ang isa sa mga pinagtitiwalaang administrador ng hari nung panahong iyon. At siya po ay merong kakaibang angkin na galing, talino, anointing kung tawagin sa panahon ngayon. Kaya po dahil doon, yung ibang mga administrator at mga high officers na kanya pong kasama sa leadership ay mayroong tinatawag na inggit sa kanya. Kaya gusto nilang pabagsakin si Daniel. Hinahanapan po siya ng fault. Tinitingnan nila, saan bang anggulo itong si Daniel pwedeng mabutasan para mahila natin siya pababa, para tayo naman ang umangat. May kilala po ba kayong ganon? Kung mahilig manghila pababa para siya umangat? Okay. Buti na lang walang ganon sa JA1. Amen? Kaya lang ang sabi po dito sa ating binasa, wala silang makitang kahit ano na i-criticize or i-condemn kay Daniel. At ito po ang nakita natin dito. Hindi aksidente ang nangyari kay Daniel. Hindi po siya napagtripan lang. Si Daniel po ay tinarget. Bakit? Dahil siya ang pinaka-excellent, siya ang pinaka-tapat, siya ang pinaka-consistent. May kilala po ba kayong kaibigan, o meron ba kayong kaibigan na kapag may bago kayong sapatos, yung minsan puting-puti pa nga yung sapatos nyo, gusto lagi nung kaibigan mo, hindi maapakan agad. At sasabihin, ako ang ninong niyan ha. Tatapakan gano'n. Masayang-masaya siya pag nagdumi. Para bang may nakukuhang satisfaction ang isang kaibigan na yan, kapag may nakikita siyang malinis, gusto niya lagi itong madumihan. Marami po ang mga galit sa mga nananalo. Sa kahit anong labanan na may ranking, whether it is sa election,
whether it is boxing, sa sports, whether it is a beauty pageant, marami po lagi ang umiintriga sa top 1. Minsan galit doon yung top 2 at top 3, masama ang loob doon sa top 1. Laging hahanapan ng butas, laging ipoprotesta. Pero may mensahe po ang Diyos sa atin. At ito gusto ko po inyo pong isulat ito. Be happy when others succeed. Kapag may nakikita kang ibang nagtatagumpay, please maging masaya ka po para sa kanila. At lagi mong sasabihin, darating din naman ang iyong panahon. Darating din ang time mo, yung moment mo. Hindi pwedeng lahat champion. O kaya naman lahat magiging top 1. And in the first place, ang buhay natin bilang Kristiyano, hindi po ito isang paligsahan. Hindi po tayo nagko-compete sa isa't isa dito. Paunahan kung sino ang unang magkakabahay at sasakyan, kung sinong unang dadating ang answered prayer, paunahan. Pabilisan mag-drive, hindi yan ang sukatan ng isang magaling na driver. Amen? Hindi ho, yung pinakamabilis mag-drive, ang pinakamagaling mag-drive. Ay sino ho yung tunay na magaling na driver? Yung marunong maglakad dahil 100 per liter na ang diesel. Yun ang matalinong driver. Akala ng marami, pataasan mga estudyante, akala pataasan ng marka sa eskwelahan ng labanan. At kung sino ang mas mataas ang marka, siya ang mas matalino. At yung hindi naman mataas ang marka, hindi matalino. Alam nyo, hindi ho yan talaga ang sukatan ng talino, ha, mga kabataan. And even mga magulang na naririto, huwag nyo ipe-pressure ang mga anak nyo to always get to the top. Kasi may pagkakataon na hindi naman talaga sila ganun ka-bright pagdating sa ganung larangan. Paano kung talagang ang expertise niya ay math? Hindi siya masyadong magaling sa English or Filipino. We do not pressure them. Ang tunay na matalinong anak ay ganito. Yung kahit average ka lang sa school, pero marunong ka namang maghugas ng pinggan, matalino yon. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang tinutukoy. Yung marunong ka din namang magwali sa inyo, alam mo kung saan itatapon, ay, ang talinong bata nito. Yung marunong ka din namang makinig at sumunod sa magulang, iyan ang matalino. At yung marunong makipagkapwa-tao ng mga anak, iyan ang matatalinong mga anak. Amen? Aanhin mo ang galing sa eskwelahan kung hindi naman yan marunong makipag-usap. Hindi marunong makipagkapwa-tao. Ang tunay na talino, it should be a holistic approach. Everything. Social, emotional, spiritual lalo na, and of course, yung atin pong intellectual. Alam mo ba kung sino ang laging nakikipagpaligsahan sa Kristiyano? At hindi siya masaya kapag nananalo ang Kristiyano? Sino po yun? Sino kaya? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan. Sino yun? Si Satanas. Kaya huwag kang maging Satanas sa kapwa mo. Kapag ikaw ay nakikipagpahaligsahan sa kapwa mo, nagiging Satanas ka din sa kanya. Maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. Pag JA1 family ka, laging ito ang sasabihin mo, kasunod na ako. Sabihin mo nga ulit sa sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, kasunod ka na. Yan ang tunay na Kristiyano. Masaya siya sa tagumpay ng isa habang ang pananampalataya niya, Lord, sa banda rito naman, kasunod na ako. Amen? Kaya hindi papayag ang kaaway. Yan kasi ang nakikipagpaligsahan. Hindi siya papayag na basta-basta ka lang liligaya sa marriage mo. Kailangan mag-e-effort ka para gumanda ang marriage. O sa finances mo. Hindi siya papayag na basta niya lang ibibigay sa iyo ang kasaganaan o hindi siya hahadlang sa kahit anong kasaganaan na inihanda ng Diyos. O sa buong buhay mo as a whole. Ikaw, pwede kang pigilan ng kaaway. Pero ang Diyos na may ginagawa sa buhay mo,
na siyang laging nakaalalay sa iyo, hinding-hindi kayang pigilan ni Satanas. At praise God, ikaw ay hindi kayang pigilan. Amen? Kahit anong gawing pigil sa iyo ng kaaway, hindi ka mapigilan. Pastor, kaninang umaga, pinigilan ako ng kaaway. Sino gayan? Asawa ko. Ba, hindi yun. The higher the calling, the heavier the attacks. Ulitin ko. The higher the calling, the heavier the attacks. Pagtaas ng pagkatawag, pagtindi rin ng pagtarget o pag-atake ng kaaway sa atin. Whether it is in government, or whether it is in a church, whether it is in a family setting, the higher the calling, the heavier the attacks. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa matinding laban ngayon, ramdam mo parang may atake, kaliwa, kanan, likod. Anywhere you look, may atake ang kaaway. Huwag mong iisipin na pinabayaan ka na ng Diyos. Kung di, pinagtitiwalaan ka niya na kaya mo. Amen ba? Kung ikaw ay marunong magtiwala sa Diyos, ang Diyos marunong ding magtiwala sa iyo. Na ano? Na kaya mo. Kaya ng lakas mo? No. Na kaya mong kumapit at lumaban sa pananampalataya hanggang dulo. Sabihin mo sa katabi mo, walang bibitaw kay Lord. Kahit matindi ang opposition, kaya mong lumaban. Nananampalataya ka ba na maboborn again ang pamilya mo? May bangako sa Acts chapter 16 verse 31, and we are aware of that. Have faith in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Saan nakaangkla ngayon ang pananampalataya mo na maboborn again ang iyong family? Sa pangako ng Diyos in Acts 16:31. Taas uli ang kamay ng mga nananampalatayang ang buong sambahayan niya ay maliligtas. I declare it shall happen unto your lives in Jesus' name. Amen? Kaya po, kailangan may inaangklahan ka kasi yung bagyo, yung pagsubok, ihahampas ka ng ihahampas niyang mga alon na yan kung saan-saan. At kapag ang iyong angkla ay hindi naka-anchor dun sa dapat nitong angklahan, lagi kang masasway kung saan-saan. Kaya I believe, lahat ng mga naririto, hindi bibitaw sa pangako. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, faith that fights are built in private. Ang pananampalataya pala'y binubuo o itinatatag sa mga pribadong panahon. Daniel chapter 6 verse 10. Daniel always prayed to God 3 times every day. 3 times every day, he bowed down on his knees to pray and praise God. Even though Daniel heard about the new law, he still went to his house to pray. Ano ba yung bagong law? Meron daw bagong law na ipinasa ang hari. At ano daw yon? Daniel chapter 6 verse 7. For the next 30 days, whoever prays to any god or man except you, king, will be thrown into the lions' den. Yan daw ang bagong batas. Kung sino man ang mananalangin sa iba at hindi nanalangin sa hari o nagpuri sa hari, itahagis daw at itatapon sa lion's den. And verse 10, i-continue natin. He went up to the upper room. Sabihin natin, upper room. He went up to the upper room of his house and opened the windows that faced toward Jerusalem. Then Daniel bowed down on his knees and prayed just as he always had done. Ito po ang senaryo niyan. May bagong batas na ipinasa ang hari. Hindi alam ng hari na ito po ay magiging isang death sentence para kay Daniel na binuo ng mga taong naiinggit sa kanya at gusto siyang ibagsak. Kaya ano pong ginagawa niya? Pumupunta siya lagi sa upper room
Humaharap siya doon sa direksyon patungong Jerusalem at doon po siya 3 times a day nananalangin. Sino po ditong nananalangin 3 times a day? Aba, syempre, pastor, agahan, tanghalian, at hapunan. 3 times a day. Wow. Alam nyo, marami po ang nakapokus doon sa Lion's Den. Pero alam nyo, bago magka-Lion's Den, meron mo ng upper room. Hindi ho biglang naging matapang na lang si Daniel sa Lion's Den. Ito po'y binuo ng tahimik at pribado sa upper room. Araw-araw niya itong ginagawa. Kaya nung dumating ang batas na bawal manalangin, wala namang binago si Daniel. Ito po ang problema ng mga Kristiyano minsan. Buti wala dito sa JA1. Tayo ay saka lamang nagiging mapanalanginin kapag ka talagang alam mong nasa bingit ka na ng problema, kahirapan, sakit karamdaman, saka lamang kumikilos ang Kristiyano, saka lamang nagpe-prayer and fasting, saka lamang pumupunta sa church, sumasama sa mga gawain, nagpe-pray, saka lamang tayo nagkakaroon ng ganong klaseng habits whenever we are faced to a potential danger like a lion's den. Bakit hindi natin gawin habang wala pa yung lion's den, pine-prepare na natin ang ating sarili sa pamamagitan ng laging pagpunta sa upper room. Hindi po siya nag-adjust sa pressure. Wala siyang binagong kahit ano. Tuloy-tuloy lang yung disiplina niyang pananalangin, every day, 3 times a day, praising God, bowing his knees in prayer. The real war was not in the lion's den. It was in the upper room. Hello? Akala natin ang tunay na challenge ni Daniel was the lion's den. No. Ang tunay na laban niya was in the upper room. Nakalimitan ng mga Kristiyano, pinawawalang bahala ang pananalangin at ang pag-aayuno. At ine-expect nila na kaya ng anointing, kaya ng kanilang sariling lakas, na talunin ang leon. Ang tunay na labanan, mga kapatid, ay hindi yung pag marami tayong Kristiyanong magkakasama. Usually, nagaganap ang tunay na labanan kapag mag-isa ka na lamang. Pag mag-isa tayo, may pagkakataon, bumababa yung ating guard. At pag mag-isa tayo, minsan nakakatulog tayo. At nakakalimutan nating maging mapagbantay. Kaya ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, alam natin ito. Be on your guard and stay awake. Your enemy, the devil, is like a roaring lion, sneaking around to find someone to attack. Kaya yung lion's den, ay itong lion din na ito, na gustong umatake sa'yo. Kaya kapag nakababa ang guard mo, at ikaw ay tutulog-tulog, ang leon ay sneaking. Hindi naman yan pag naghahanap ng sisilain ay maingay. Sneaky yan. At kapag malapit na siya dun sa target niya, sa kanya ito susunggaban. Naranasan mo na ba, kapatid, na encourage ka after ng Sunday service? O kaya after mong mag-undergo ng prayer and counseling, sobrang encourage mo. Pero pag uwi mo sa inyo, parang nakalimutan mo lahat ng payo. Parang lahat ng narinig mo, nakalimutan mo sa Sunday service. Isa lang ang tumatak sa'yo, pogi yung nagtuturo. Naisingit na naman ni pastor Yaan nyo na. Paminsan-minsan lang. Naranasan nyo ba yun? Ako naranasan ko yun attend ako. Umiyak pa nga ako. Napaluhod pa nga ako sa tindi ng presence ni Lord. Pero pag uwi ko sa amin, ano nga ba yung tinuro? At pag ina-apply ko na, hindi ko man lamang ma-recall na meron pala akong tinanggap na salita na i-apply ko. Upper room muna. Sabihin nga natin, upper room. Upper room muna bago ang lion's den. Pero maraming Kristiyano ganito, lion's den muna.
bago upper room. Magpapasakit muna, magpapakagat muna. Kung sa Batangas ay, ang aso ay, magpapahangkab muna. Bago sa pupunta sa upper room, Lord, anong nangyayari? Paano yan nangyayari, Pastor? Magjojowa muna. Kahit wala pa naman sa panahon. Tapos pag nabuntis, o kaya na may nakabuntis, saka iiyak sa Diyos at lalayo sa tao. Awit. Hello. Yan yung Lions Den muna, saka upper room. Kakainin lahat ng bawal. Tapos saka iiyak kay Lord pag may sakit. Awit. Sabi mo sa katabi mo, may kilala akong ganun. Lions Den muna ang gusto bago sa pupuntang upper room. Mahuhulog sa kasalanan. Tapos ayaw aminin. Kahit huli na. Pero pag sinisingil na ng consequences ng kanyang nagawa, saka siya pray ng pray, attend ng attend, with matching, magme-message pa kay Pastor, Pastor, kailangan kita ngayon. Lions Den muna, bago mag-upper room. Hindi ho ganyan ang formula ni Daniel. Ang formula ni Daniel, hindi ho siya nagbaka sakali sa Lions Den. Uy, itry ko nga munang pumunta sa Lions Den kung kakagatin ang kamay ko. Ganun bang ginawa ni Daniel? Let me try kung kakalmutin ako ng mga leon na ito. Hindi ganon. Pumunta po siya sa Lions Den, confident na siya na hindi siya maaano. Bakit? Kasi na-build na ang faith niya doon pa lamang sa upper room. Sino dito ang may upper room? Pastor, ang bahay namin bungalow lamang. Ang tinutukoy niyong may upper room ay yung mga two-story, yung up and down. Hindi po, literal niya yun. Ang ating gustong pag-usapan dito is a place where you can lift up your prayers and petitions to God. Sa literal na translation ng upper room na ito po ay talagang lugar na mas mataas. At ito isang lugar na kung saan tahimik, maliit, ngunit tahimik. Ito rin ang lugar kung saan nagkaroon ng Last Supper. Ito rin ang lugar na kung saan nagpakita si Jesus sa kanyang mga disciples nung siya'y mag-resurrect. At alam niyo po, doon sa upper room moments ni Daniel, siya po isang propeta. Malamang doon niya na-receive ang prophetic message tungkol sa Lions Den. Na kumbaga hindi na siya nagulat sa leon. Sigurado na siyang ligtas, hindi niya lang alam kung paano. Pero alam niya kung sino ang magliligtas sa kanya. Nakaka-relate po ba kayo doon? Na may pagkakataon, alam mo namang ililigtas ka ng Diyos, hindi mo lang alam kung paano niya gagawin. Eh tayo minsan gusto mo munang malaman kung paano gagawin bago ka manampalataya. Huwag ka nang susubok sa Lions Den. Huwag kang lalaban sa leon kasi wala kang panalo. Huwag kang bababa doon sa den para testingin kung ikaw ay sasaktan ng leon. Iakyat mo ang laban sa upper room. Doon sa level na hindi ka kayang abutin ng leon. Hello. Huwag kang doon tatambay-tambay sa lugar na kaya kang kalabitin ng leon. Doon ka sa lugar na kung saan hindi ka kayang akyatin. Sa upper room. Na hindi kayang tagalan ng kaaway ang presensya ng Diyos, na hindi kanya magalaw-galaw. And that is the upper room. Dalhin mo ang laban sa espiritual. Huwag mong brasuhin ang sitwasyon. Tuhurin mo. Iluhod mo. Huwag kang magpa-epekto sa ingay sa paligid. Ang dami nating alam na diskarte, pero isang pangako ni Lord, wala tayong alam.
At hindi natin mapanghawakan. Kaya ang challenge sa atin, hindi yung boss mo ang leon. Hindi rin asawa mo ang leon. Although minsan, kung makaatungal yan, talagang malakas. At hindi rin yung kapwa mo ang leon. Ang leon ang magke-create ng monster na version mo after mong dumaan sa pagsubok ng faith. Yun po ang ginagawa ng leon. Kanyang winawasak yung iyong suot na identity at katuwiran sa Diyos at gusto niyang palabasin uli yung dating ikaw. Para pagharap mo sa pagsubok, ang haharap sa pagsubok ay hindi si Lord, hindi yung faith na meron ka, kundi yung dating ikaw. Yan ang ginagawa ng leon. Kaya ito po ang message ni Lord, huwag kang magpapalapa sa leon. Sabi sa kaliwat kanan, huwag magpapalapa sa leon. Kapag naghiganti ka, sa halip na pinalampas mo ang atraso sa'yo, siya, nilapa ka ng leon. Kapag nagtampo ka, sa halip na ikaw ay umunawa, ikaw ay Kristiyano, ay siya, nilapa ka ng leon. Kapag nagreklamo ka sa halip na makontento, ang bihira na naman yun, diesel na yun, tataas na naman. Next week, tataas na naman daw ulit ang diesel, pambihirang gobyerno yan, pambihira yung si Trump na yan, pambihira yung si Iran na yan. Ay siya, nilapa ka ng leon pag gayon. Kapag nag-isolate ka sa halip na i-maintain ang social life mo, kahit may mga taong hindi ka makasundo o hindi ka maintindihan, sino ditong ganon, mahilig mag-isolate? Alam nyo, pag ganon, malalapa ka ng leon. Iwasan nating dumating sa sitwasyon na tayo malalapa ng leon. Gaya ni Daniel, hindi naman siya tumingin sa tao, hindi siya tumingin sa hari, hindi siya tumingin sa batas, hindi siya nagreklamo, wala tayong nabasa doon na, Lord, bakit naman gano'n? Ako'y matapat sa iyo, matuwid akong tao, bakit naman ako'y mabibigyan ng ganitong death sentence? Wala siyang ginawang gano'n. Ang ginawa niya lamang, go to my upper room, pray to God, praise Him, and then let everything follow. Gusto kong malaman mo, kapatid, when you pray and praise, sabihin natin, pray and praise. Ito ang dalawang sangkap upang ang leon manahimik. Magsara ng kanilang bibig. Kaya kapag ikaw ay medyo yung katabi mo ay mag-pray and praise ka na lang. Lord, i-shut off nyo na. Lord, patahimikin ang leon. Pero hindi yun yung leong tinutukoy natin, ha? Saan po nakatingin si Daniel? Doon siya nakatingin sa direksyon ng Jerusalem. Kasi alam niya na ang kanyang hope and rescue ay manggagaling doon sa direksyon ng Diyos. Tayo minsan ganito. Nagpe-pray tayo, nakatingin po tayo doon sa kakulangan. 105 per diesel. Per liter ang diesel. Tapos saka ka magpe-pray, Lord. Parang ang nagiging driving force ng prayer mo ay yung nakikita mong negative. Yun po yung ibig sabihin na huwag kang titingin doon sa batas. Doon ka humarap sa Jerusalem. Doon ka sa direksyon ng Diyos. So, ibig sabihin, kung nakita mong 105 ang diesel, ang per liter ng diesel, ay paano po ako magpe-pray ng ganon? Saan po ako titingin? Tingnan mo na yung iyong payslip na nakikita mo nang nadagdagan na ng another 10,000 pesos ang iyong payslip. O kaya'y tumingin ka na doon sa iyong negosyo na akala mo ay manghihina dahil ng
ng pagtaas ng bilihin. Hindi. Iba ang kilos ng Diyos. Kapag ikaw ay nakapokus sa Kanya at nakatingin ka lamang doon sa Kanyang direksyon, hindi doon sa leon, hindi doon sa bagong batas, sa Diyos ka lamang humarap. At pag nakaharap ka sa Diyos, wala kang nakikita na kahit anong negative sa paligid. At para sa iyo, ay sus, dadaan lamang yan. Tama. Sabi mo sa katabi mo, dadaan lang yan. Walang matatakot. If there is a mess, God is giving you a message. Kapag nagkakagulo na sa paligid, hindi mo na maintindihan ba't nagkakaganito na sa Pilipinas o sa buong mundo, may mensahe ang Diyos. That's it. And He wants you to go to your upper room. Kapatid, baka wala ka pang upper room moment kay Lord. O saka ka lang nagkakaroon ng upper room moment kapag sugatang-sugatan ka na. Pwede pala naman na kahit matindi ang pagdadaanan mong pagsubok, ay hindi ka masusugatan. At hindi ka madidepress. At hindi ka magkaka-anxiety disorder. Pwede naman pala yun. Paano? Maintain your upper room moment. So that you understand that what mess you are in is just a message being brought about by God. Amen. Pangatlo, faith that fights stands even when misunderstood. Kahit hindi ka maintindihan, mananatili kang firm sa faith na meron ka. Daniel 6 verse 13. Then they said to the king, that man Daniel is not paying any attention to you. Grabe yung panunulsol, ano? Paninira kay Daniel. He is one of the captives from Judah, and he is not paying attention to the law you sign. Pansinin nyo ha? Hindi pinapansin ni Daniel yung law. Kaya ikaw, wag mong pansinin yung mga balit-balitang pangit. Panayanood mo ng TV sa gabi. Kaya bago ka matulog, masama ang loob mo. Bira na naman, nangyayaring yan na naman. Si Daniel, hindi daw siya nagpe-pay attention sa law. Sa totoo lang naman eh. Alam niya yung law, na may ginawa ang hari, pero hindi siya doon nakatingin. Daniel still prays to his God 3 times every day. Yung inaakala nilang magpapahama kay Daniel, ay hindi pala ito ang gusto ng Diyos. Si Daniel, tama siya. Pero siya ang ginagawang mali. Nakaranas ba kayo noon? Ginagawa niyo naman ang dapat at tama, pero parang yung mga tao sa paligid mo, ikaw lagi ang pinagtutulungan at pinapalabas na mali. Minsan ganun talaga. Because righteousness will look like rebellion to people who benefit from compromise. Yung katuwiran daw ay magmumukhang rebellion sa harapan ng mga taong nakikinabang sa kasalanan. May mga taong hindi maiintindihan ang paninindigan mo, pero hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa kanila. Ang kailangan mo lang magpatuloy na maging tapat. Never lower your conviction just to be accepted. Mga kabataan, never lower your conviction para lang maging in ka sa barkada. Mga nasa negosyo, huwag niyong ibababa ang standards ni Lord para lamang makakuha ng magandang deal. Never lower your conviction because this is what faith is about. At take note, hindi lang po tao ang kalaban ni Daniel. Ang kalaban ni Daniel ay sistema. Ginamit ang batas para pabagsakin siya. Sistema yon. Ginamit ang posisyon para siya ipabagsakin. Ginamit ang influence para siya ipabagsakin. That is called a systematic attack against Daniel. Your battle is not always with people. Remember this. It's with systems designed to make compromise normal.
Ang laban mo ay hindi doon sa kaaway mo sa social media. Ang laban mo ay doon sa mismong platform na nagagamit sa hindi maganda. Systems are being used to destroy righteous people. Kaya kung ikaw ay lumalaban para sa tama, hindi ka lang lumalaban para sa sarili mo. Lumalaban ka para sa standard ng Diyos sa lugar mo. Kaya kung saan ka nagtatrabaho ngayon, lumaban ka na inilalaban mo ang prinsipyo ng Diyos. Kailanman wag na wag kang bibigay. Amen? Sa panahon po ngayon, overblown masyado ang human rights at masyadong empowered ang cancel culture. May mga friendships na kahit na hinubog ng panahon, pero pagdating sa social media, nagkakasira at nagiging FO. Ano yung FO? Friendship over. Kahit na para bang, ganun lang kadali itapon ng friendship dahil sa kaunting problema at hindi pagkakaintindihan sa social media. Gusto niyo bang makakita ng mga unfriending and blocking sa social media? Dalawa lang ang pag-usapan nyo. Religion and politics. Gusto nyo hindi magkasundo-sundo, ang magpapamilya, yan, pag-usapan ninyong religion and politics. Gusto nyo hindi magkasundo, ang mga magkaka-church, ayan, pag-usapan ng religion and politics. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Kaso ang bigger problem is this, na mapaghalo na, religion becomes political, may mga lingkod ng Diyos na deeply involved sa politics, at meron din namang politics becomes very theological, na earthly governments mismo ang nagre-redefine kung ano ang dapat gawin, pinapalitan kung anong in-establish sa Biblia. Ginagawang theological ang religion, ang politics. Last year po, may napanood ako, mga churches, na sumali sa rally against the government. Masama po ba yun, pastor? Well, you can express freely. Pero yung pumunta ka sa karsada to protest, at ang matindi pa nito, nag-cancel sila ng Sunday service para lamang sumama sa rally. At hindi naman daw talaga totally canceled ang service nila, kundi doon daw sila sa rally, magpe-praise and worship. Tama kaya yon? You be the judge. May isang pastor pa na nagsabi sa kanyang congregation, lahat kayo sa linggo ay magsusuot ng itim. Bakit? Kasi kailangan nakikidalamhati tayo sa mga nangyayari sa bansa. Tama ba yun? Ang alam ko, ang sabi sa Biblia, kapag lalapit ka sa Diyos, enter His gates with complaints. Enter His gates with sadness, mourning. Enter His gates with lakse, thanksgiving. Enter His courts with praise. Last time I checked, yun ang nasa Biblia. Ang mga churches are going to dimensions where they shouldn't go. Political masyado na nakakalimutan na ang standard ng scriptures. Of course, we have our own bets. Sa election, we have our each and every opinion. Pero don't go that far. Kasi may fine line para dyan. Meron pa nga pong nagsabi na ganito, Christians are so heavenly minded that they are no earthly good. Sabi ni Oliver Wendell Holmes. Ano ibig sabihin niyan? Ako hindi po napahayag dyan. Magaling lang daw ang Kristiyano sa Biblia, pray, worship, pero wala daw naman tayong pakinabang sa mundo. Do you agree? Ako hindi po, I totally disagree with this. Bakit? Ang dami na pong organizations ng Christian community ang gumagawa at nag-establish
para makatulong sa mundo. Nandiyan ang World Vision. Founded in 1950. Anong ginagawa nila? They fight injustice and poverty. Nandiyan yung Salvation Army. Are we aware of this? They were founded in 1865. Anong ginagawa nila? Nagpo-provide sila ng bahay, tumutulong sa mga disaster-stricken places, at nagpo-offer sila ng spiritual support. Hindi ako papayag na walang nagagawa contribution na maganda sa mundo ang mga Kristiyano. Compassion International. Ito po ay founded naman in 1952. Anong ginagawa nila? Nag-a-adapt sila ng mga bata na walang magulang. At kanila itong pinag-aaral hanggang sa maging professional. One-on-one. Counseling and mentoring ang ginagawa po dito. Founded by Christian communities. At syempre, nandyan din ang JA1. Anong meron sa JA1? We heal the sick. We pray for them. We give aid sa mga nahihirapan, may mga pinagdadaanan, inner healing and deliverance. We take people closer to Christ. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may nagagawa ka. Hello? Kaya please, huwag tayong papasok sa dimension na hindi atin. Wag na wag, sapagkat ito ang magdudulot sa atin ng pollution. Do not go beyond where you are stationed by the Lord. At pang-apat, faith that fights ends in victory disguised as defeat. Daniel chapter 6 verse 16. So King Darius gave the order. They brought Daniel and threw him into the lion's den. And the king said to Daniel, "May the God you serve save you." Natuloy po bang ihagi si Daniel sa lion's den? Yes or no? Ay di talo na po siya. Kasi napahagis po siya sa lion's den. Hindi pinigilan ng Diyos ang pagkahulog ni Daniel. Hindi naman talaga siya makakaiwas kahit anong mangyari. Tuloy ang lion's den. Ang inaabangan na lamang ay kung mamamatay ba siya o hindi. Pastor, pwede namang bawiin na lang ni Lord yung batas? Of course. Pwede naman, ipabawi na lang ng Diyos sa hari yung batas. Pero bakit pinayagan ng Diyos? The reason is, dahil may mas malaking ipakikita ang Diyos. God will sometimes allow the fall to showcase a greater miracle. Kaya minsan, nakikita mo, nagno-nosedive yung negosyo, nagno-nosedive yung relationship. Bakit? Inaalaw ng Diyos upang may ipakita siyang mas malaking milagro para sa iyo. Kasi walang kakwenta-kwenta kung tatanggalin lamang niya si Daniel at hindi itutuloy yung paghulog sa lion's den. Napakasimple noon. Alam niyo pag nagbabasketball, sino mga nagbabasketball dito? At mahilig sa basketball? Alam niyo, mas matamis ang panalo sa basketball kapag naghabol ka ng 20 points, tapos nanalo ka ng 1 puntos. Kaysa dun sa nanalo ka ng 20 points, nalamang ka naman talaga all throughout. Ang sarap nung panalo na naghabol ka. Alam niyo kung hindi nahulog si Daniel, ayan ang testimony niya. Kung walang lion's den, wala ding display ng power si Lord. Kaya Kristiyano ka o hindi, dadaanan mo ang mga lion's den na yan sa buhay na ito. Kaya anong dapat mong gawin? The den is not your grave. It is the stage of God to perform His power. Kaya kapag nasa lion's den ka ngayon, kapatid, or mapunta ka pa lamang doon, ramdam mo, parang maganit, parang may darating na matinding pagsubok. Parang nakikinit at nararamdaman ko na. You are not going to your grave. You are just going to God's grand stage.
At minsan po ang tagumpay ay nakatago sa mukhang pagkatalo. Hindi lahat ng tagumpay ay obvious. May tagumpay na mukhang pagkatalo. At ang pinakamalaking halimbawa nito ay ang cross. Nung si Jesus Christ ay pinako sa cross, akala ng mundo, tapos na ang lahat. Akala ni Satanas, nanalo na siya. Pero sa cross pala magsisimula ang pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan ng mundo. Ang tinuring na pagkatalo ng mga tao noon, ang daan bilang kaligtasan ng mundo ngayon. Sino mag-aakala noong panahong yon, nung hindi pa nagre-resurrect si Jesus? Who would have thought that somebody will be raised from the dead? Yung mga nagplano laban kay Daniel, sila po ang naging dahilan ng miracle. Kaya yung mga nagpaplano ng pangit sa'yo, huwag mo kagalitan. Ma-excite ka kasi sila din ang gagamitin ng Diyos para sa malaking miracle mo. Hindi na siya lalayo. Yung mga taong na-persecute sa'yo, yung mga taong hinahamak ka, pinagsasalitaan ka na hindi ka na makakaahon, wala kang magagawa at mararating sa buhay, huwag kang mag-alala, sa kanila din kikilos ang milagro ng Diyos. Kaya nga hindi natin sila nilalabanan, hindi natin sila pinapatulan kasi alam natin, sila'y kasama sa sangkap o sa ingredients ng paparating na malaking tagumpay ng Diyos. Akala nyo ba yung hari, lungkot na lungkot yon? Kasi alam niya, matino naman si Daniel eh. Magaling. Kaya nung siya po'y nag-utos na ihulog na si Daniel, hindi siya nakatulog, magdamag. Inaabangan niya ang araw ng bukas para kumustahin si Daniel kung ito ba'y buhay pa. Hello? Ano pong ibig sabihin doon? Ang ating Diyos Ama, concern na concern sa'yo. Na kapag dumadaan ka doon sa Lion's Den, hindi niya iniisip na ang anak kong ito, buti nga sa'yo. Hindi ganon. When you pass through the Lion's Den, even the Lord is concerned sa magiging situation mo after nito. Meron pong isang lalaki na natanggal sa trabaho. Sobrang sakit ng pangyayari kasi may pamilya siyang binubuhay. Siya lamang ang nagtatrabaho. At sa panahon ng pagkawala ng kanyang trabaho, itong lalaking ito ay Kristiyano. At sa kanyang kawalan ng trabaho, alam niyo ang ginawa niya? Nag-try po siya na pumesto sa tabing karsada para hasa. Kutsilyo, gunting. Sabi niya, napakaliit naman ito. Pero alam niyo ho, yung pagkawala niya ng trabaho na yon at pag-discover niya na wala palang iba na naghahasa doon sa lugar niya, siya lamang ang nakaisip. Kaya ano po nangyari? Yung kanyang sinimulang maliit na pwesto, unti-unting binalalaki ng Diyos. Hanggang sa ito po ang isa sa pinakamalaking negosyo sa kanilang lugar. Nagkaroon siya ng mga halos 100 empleyado. And that was way back. Kung hindi matatanggal sa trabaho, hindi niya malalaman na meron pala siyang mas malaking stage na inilaan ng Diyos. Minsan kung hindi tataas ang gasolina at diesel, hindi mo malalaman na may gusto palang gawin ng Diyos. Minsan dinadala ka ng Diyos sa sitwasyon na parang wala namang kapag-asa na, pero gustong sabihin ng Diyos sa iyo, hindi ka dinadala sa hukay mo, dinadala ka lang sa mas magandang stage para ang mag-glorify ay ang Diyos. Hindi ang galing mo, hindi talino mo, hindi lakas mo. Gusto ng Diyos, siya ang magpakita sa iyo. The door that closed on you may actually be
the door that God locked to redirect you. May nagsara sa'yo? Natanggal ka sa trabaho? Nawala yung negosyo? Nawala yung pinakamamahal mo? That door may be closed by God Himself. Kasi gusto ko niyang i-redirect kasi hindi yan ang pintuang papasukin mo. Sino ditong gumagamit ng GPS kapag siya'y nagbabiyahe? Waze, Google Map. Ako po, gumagamit. At alam ko kapag ako'y mali ang daan, anong ginagawa ng GPS? Kung kayo nakakagamit, nagagalit? Sasabihin ba sa'yo ng GPS? Pambira ka naman, di ka marunong sumunod. Anong ginagawa ng GPS? Nagre-recalculate. At tuturo uli sa'yo ang daan papunta doon sa pupuntahan mo. Ang tawag doon redirection. Hindi nagagalit ang GPS mo. Hindi ka pinapagalitan. Ina-adjust lang niya ang ruta mo. Ganon din ang Diyos, kapag nagkamali tayo ng desisyon, hindi ibig sabihin, wala na, tapos na ang plano ng Diyos. Hindi ko na mapupuntahan. No. Ang Diyos gusto lagi niya mapuntahan mo ang plano niya. Kaya maggagawa siya ng paraan para may isarang mga portion sa buhay mo para makita mo lang iisang daan at doon ka lang dumaan, papunta uli sa bagong plano niya. Matatagalan pero hindi nangangahulugan na ikaw ay nakansila. Mali lang ang desisyon mo nung una, pero hindi nangangahulugan, tapos na ang buhay mo dahil doon. Laging may recalculation. Kaya nga sabi ng Romans 8:28, anong sabi doon? God works all things together for good to those who love Him and are called according to His purpose. Ang dami ng beses, kapatid, niredirect ka ng Diyos. Sino po dito ang nakaranas na siyang mawalan sa kaorasan na siya excited pa naman. Ito na itong inaabangan ko, ito na to. Pero pagdating doon sa kaorasan, biglang hindi pala iyo. You may be disappointed, pero I want you to know, it is God who locked the door. Kasi ayaw niya na pagbukas mo doon, lions din pala yun. Hello. At kung ang napasukan mo man ay lions din, God is able to shut down the mouth of the lion so that you will be unharmed. That is the God whom we serve. Darating ang panahon, mapapalagay tayo sa lions din. Ang tanong, are you ready? Lahat ng naka-ready, tumayo ngayong oras na ito. At lahat ng gustong maghanda, tumayo. Ikaw naman ang ilalagay sa lions den sa darating na mga panahon. Wala, pastor, ayoko sa lions den. Hindi mo maiiwasan yon. Lahat ng tao habang nasa mundong ito, may panahon ng pagdaan sa lions den. Ang tanong, will you be dead or alive? Merong lions din ng problema, lions din ng pressure, lions din ng takot. Ngayon, nasa lions din ang buong mundo. Do you know? The whole world is in a lion's den because of the uncertainty that is happening due to the war in the Middle East. Pero ito ang tandaan mo, your faith is proven not in comfort, but during conflict. At ang lumalaban na pananampalataya, hindi umaayaw. Ito'y nananagumpay. At walang leon na pwedeng pumatay sa'yo as long as nasa iyo ang protection ng Diyos. Oo, dadaan tayo sa lions den, pero hindi ka mamamatay doon dahil hindi pa tapos ang istorya ng buhay mo. Marami ka pang lalampasang pagsubok. Amen? Kaya sometimes this is the real reason. When there is crisis, it is where Christ is. When there
is crisis? It is where Christ is. Sa totoo lang, marami sa atin kinakabahan. Pastor, pataas ng pataas talaga eh. Hindi ko na mapigilan weekly. Tumataas. Hindi naman nataas ang aking sahod. Kinakabahan ng marami. Kung pakiramdam mo, nasa gitna ka na ngayon ng sariling den mo, itaas mo ngayong kamay sa Diyos. Kung sa pakiramdam mo, may uncertainty sa paligid mo, wala tayong magagawa kundi pumunta sa upper room to pray and to praise the King of Kings. May doubt ngayon sa mind at heart mo, makaka-overcome po ba kami? Last budget na namin ito ngayong buwan. Just raise your hands to the heavens and say, ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y gagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita Come on, sing once again. With all your heart. Isa lang ang katiyakan natin, yan ay si Lord. Yes. Ako'y magtitiwala sa'yo. Salita mo at kahit anumang panahon, come on, say, at kahit anumang panahon, oh, hallelujah. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. At kahit anumang panahon, come on, sing. At kahit may recession man o wala, may Lions Den man o wala, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. With all your heart, sing. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Let this be your prayer. Ako'y iparinig mo sa Diyos, come on. While looking towards Him, Lord, we are entering our upper rooms today. Pumapasok kami, O Diyos, sa intimate presence mo ngayon. Salita mo. Salita mo ang kapatid, may lions din sa paligid. May uncertainty sa panahon ngayon.
Pero gusto kong malaman mo, pumasok ka sa upper room. Pray and praise Him. And at this point in time, you have entered your upper room. Kaya ngayon, sabihin mo sa Diyos, kausapin mo si Lord. Give Him praises. Pasalamatan mo ang Diyos sa problema mo. Pasalamatan mo ang Diyos sa pagsubok mo. Pasalamatan mo ang Diyos kahit tumataas ang bilihin. Pasalamatan mo ang Diyos kahit nahihirapan maniwala. Pasalamatan mo ang Diyos sapagkat ito na ang panahon para matest ang lakas ng pananampalatayang meron ka. Bagamat bumabagsak ang ekonomiya, maaari sa paligid, gusto kong malaman mo, ang ekonomiya mo ay nakaangkla sa ekonomiya ng langit. Kaya I want you to see, ngayon, tingnan mo na kung anong inihanda ng Diyos sa'yo. Si Daniel, kinausap ng Diyos sa upper room. Doon niya ibinaba ang katotohanan patungkol sa lion's den. Gusto ko ding malaman mo na nung siya'y nando doon, tinanggap niya ang katotohanan hindi siya mamamatay. At gayon din ikaw, papasok ka sa lion's den. We are entering to a season na para bang puno ng uncertainty. Pero gusto kong malaman mo, sa upper room mo ngayon, may sinasabi ang Diyos that you will not die to this sickness and disease, na hindi ka mamamatay sa gutom, na hindi ka maghihirap gaya ng inaakala mo at pinangangambahan mo, na hindi ka mawawala sa mundong itong hindi mo matatanggap ang pangako niya. Kapatid, it's high time to praise Him, to worship Him in the midst of a lion's den moment na maaaring daratnan mo na, maaaring nasa ilang hakbang na lang, nasa lion's den ka na. Pero bago ka pumunta doon, balik ka muna sa upper room. Lord, ngayong oras na ito, ibaba nyo ang inyong presensya. Ibaba nyo ang inyong presensya. And let the Holy Spirit, kung paanong kinatagpo nyo, Panginoon Diyos, ang maraming mga men of God sa upper rooms at this point in time, katagpuin nyo ang JA1 family. Ramdamin mo ngayon ang presensya ng Diyos. Hindi ito isang presensya na nakakatakot. This is a presence that is so securing and so comforting na niyayakap ka ngayon. At ipinararamdam sa'yo, anak, safe ka. Anak, secured ka. Anak, hindi ka mapapahamak sa mga leon. Anak, narito ako. I am preparing a big stage for you. Hindi ka papadala sa iyong hukay o sa grave. You are being prepared for a bigger stage na makikita ang glory ko. Kaya anak, kapit lang. Yung faith na yan, iangkla mo lang sa akin. At ikaw, akong bahala sa iyo. Huwag kang matakot sa tumataas na bilihin. Huwag kang matakot sa mga nangyayari sa paligid. It doesn't matter anymore because what matters is the Lord is with you. The Lord is in the upper room and He is with you when He goes there. He is with you when He goes outside. He is with you in the lion's den. He is with you in the troubled times. He is with you in the riches. He is with you when you go to troubled waters. He is with you when you are crying. He is with you when you are rejoicing. He is with you when you have many. He is with you when you are lacking something. He is with you always and all the time. Kaya anak ng Diyos, praise Him, worship Him. Oh, as you praise Him, napatag ka ng fear, nawawala ang worry.
Hallelujah. 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 Oh, J1 family, we are in the upper room. Right now, we are in the upper room. Kaya wag kang papayag na lalabas ka dito na hindi mo daladala ang malakas na pananampalataya, ang kasiguruhan na kahit tumaang ka sa iba't ibang pagsubok, problema na maaaring nararanasan na ng lahat ngayon. Gusto kong malaman mo, you will not die. You will live to tell the story. You will be spreading the message, the testimony that God has protected you and God has rescued you from the lions that are trying to attack you and kill you. JA1 family, you are an overcomer. You are a mighty conqueror. You will overcome. Woo! Ramdam na ramdam ko po in my spirit that there are people around here. Ikaw ay inililift ng Diyos. Binubuhat ka ng Panginoon sa iyong sitwasyon. Marami dito, pagod ka nang maglakad, pagod ka na sa lakad ng buhay mo, na parang paulit-ulit na lamang, puro na lamang pagkatalo, akala mo lamang yon. Pero ngayong oras na ito, sabi ng Diyos, anak, ako na ang bahala sa iyo. Do not worry anymore. Do not worry anymore. It's my time to shine, says the Lord. So let Him shine in your life. JA1 family, receive the promises. Receive the anointing of a Daniel. Receive the upper room moments of your life. Woo! Thank you, Lord. We receive the blessings today. Salamat, O Diyos. Sineselyuhan namin ito ng inyong dugo. Walang sino mang taga JA1, Panginoon, ang mapaparalyze ng takot at ng pangamba sa hinaharap. I am declaring and decreeing in the mighty name of Jesus, walang maiiwan sa tagumpay. Sama-sama kami. And Lord, paglabas namin sa lugar na ito, daladala namin yung upper room anointing and presence na binigay mo. Ready to face battles, ready to face lions, ready to trample down snakes and scorpions. No power of the enemy can overcome us and even our families. In Jesus' name. Thank you, Lord. Taas natin ang ating kamay. I release unto you now the anointing of Daniel, that you will overcome. And you will focus on the Lord, not on the law, not on the lion. And you will take your fight in the spiritual, in the heavenly realm. And you will not fight anyone in the earth. You will fight the heavenlies, in the heavenlies. And God will fight for you. Receive the powerful anointing of Daniel now. By faith, you are healed, restored, and empowered. In Jesus' name, lahat ng tumanggap ay magsabi ng Amen and Amen. Kung mamay ka ng dalawang tao, sabihin mo sa kanya, congratulations sa iyong anointing.